Ito, magandang hapon po sa ating lahat. Ako lamang po ay magbahagi ng salita ng Panginoon. At kami po ay hindi po nanghihingi ng anumang kapalit. Ang sadya lang naming ibabahagi ang kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, na siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan, at yun ay sapat na. Yun po ang kahalagahan kung bakit siya namatay, pinako sa krus, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi po tayo maliligtas sa ating mga mabubuting gawa, sa ating mga reliyon, dahil ang sabi po sa Ephesians 2 verse 8, "For by grace are you saved through faith," sa pamagitan ng ating panampalataya doon sa kasapatang ginawa ni Kristo sa krus. Dahil ang sabi po sa Ephesians 2 verse 9, "For by grace are received through faith, not of your works, lest any man should boast." Kaya ang ating magagawang, ang ating mabuting gawa ay hindi po yan ang makakapagligtas sa atin. Ang makakapagligtas po sa atin ay yung panampalataya doon sa kasapatan ng ginawa ni Kristo. Dahil ang sabi po sa Hebrews 9 verse 27, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Sabi po ng Biblia ay sigurado po ang kamatayan sa lahat ng tao. At pagkatapos ng kamatayan ay mayroon pong paghukom. Kaya ang pag-asa lang natin ay habang buhay pa tayo. Kasi ang tao kapag patay na, ay siya po ay wala ng pag-asa. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang sabi po sa Romans 3 verse 23, ang lahat ng tao ay nagkasala at wala pong nakakaabot sa kalwatian ng Diyos. Kaya kahit gaano pa kabait ng isang tao, ngunit sinabi ng Biblia na siya ay makasalanan pa rin. At ang sabi niya sa Romans 6 verse 23, na sa pamagitan ng ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Itong tinutukoy na kamatayan, ito po ang pagpunta ng isang kaluluwa tungo sa impyerno po. Yun po ang kamatayan na tinutukoy sa Roman 6 verse 23. Pero salamat sa Diyos at binigay niya ang kanyang bugtong na anak, dahil alam ng Diyos na tinitingnan ng Diyos na wala talagang kakayanan ng tao upang iligtas ang kanyang sarili. Maraming tao ngayon na nais magkamit ng kaligtasan, pero sa maling paraan. Dahil ang sabi nga po sa Biblia sa Isaiah 6:64 verse 6, na ang ating mabubuting gawa ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. So wala po talagang kakayanan ng ating sarili na may ligtas tungo sa kapahamakan. Dahil ang kaluluwa na hatulan ay yun po yung totoong tayo. Yung katawan ay babalik sa labok, at ang kaluluwang hihiwalay sa ating katawan ay yun yung totoong tayo. Kaya ramdam na ramdam natin ang sakit ng bagsik ng dagat-dagatang apoy na tinutukoy sa Biblia. Kaya ayaw ng Diyos na mapunta ang lahat ng tao doon, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus, bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan, at ang magiging response lang natin ay paniwalaan natin na yun ay sapat na. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Sampalatayanan lang natin. Hindi sa ating mabubuting gawa na baka akala natin na pwede na ako sa langit dahil mabait naman akong tao. Kasi kung yun ang paraan ng kaligtasan, hindi na dapat mapako ang ating Panginoong Jesucristo kung kaya naman pala natin sa ating sarili. Kaya maging handa po tayo. Sabi nga sa Biblia na ako ang daan at ang buhay. Sabi niya sa John 14 verse 6 na I am the way, the truth, and the life.
No man cometh unto my Father but by me. Si Kristo lang talaga ang daan ng kaligtasan. Huwag nating baliwalain ang kapahamakan. Huwag nating baliwalain ang hatol ng Diyos. Dahil ang impyerno ay ito ay apoy na hindi namamatay. Everlasting fire. Kapag ang isang kaluluwa mapunta doon, habang buhay siyang magdurusa doon. At meron pong habang buhay. Kapag nampalataya ang isang tao ay merong habang buhay sa langit. Kaya sampalataya lang natin ang ating Panginoon na yung ginawa niya sa cross ay sapat na. Yun yung susi para makamit natin ang buhay na walang hanggan. At maraming salamat po at pasensya na at kung kami ay nakabala dahil minsan nahihiya po talaga ako magsalita dahil first time ako mangaral dito sa bus. At wala sa plano at naisipan ko lang, galing din kami ng Hillsview, sumakay at nais lang talaga namin ibahagi, naglakas loob kami at baka akala nyo na manghihingi kami ng pera katulad ng ginagawa ng iba na after ng mangaral ay nagbibigay sila ng mga sobre. Ay hindi po yan namin mga kasamahan dahil ang pagbahagi ay hindi naman po talaga yan ipangangalakal. Libre po ang salita ng Panginoon at may kalayaan din kung kayong mamili dahil ang Diyos hindi naman po namimili. Kaya yun lang po ang naisishare namin, mga kasamahan po namin ay nagsishare din sa bus, sa iba't ibang lugar na hindi nakakahiya pero nung nalaman namin ng katotohanan ay naglakas loob kami. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Romans 1 verse 16 na for I am not ashamed of the gospel of Christ for it's the power of God unto salvation. Hindi dapat ikahiya pala dahil malaking biyaya yung nangyari po sa cross. Kaya nga for by grace hindi tayo karapat-dapat ngunit hinahabagan tayo ng Diyos. Yun na po, maraming salamat at pasensya na po kung tayo ay naabala po. Thank you po.